Ito na ngayon mga idol yung kamatis na nai-transplant ko. Halos mag-aapat na linggo na yan mula nung nai-transplant ko. At ayan mga idol, kung makikita nyo naman ay may flower na siya. At sa video na ito mga idol ay tatalakayin din natin kung paano natin aalagaan yung mga tanim nating kamatis kapag flowering stage na siya or kapag namumulaklak na sila. Pero mga idol, unang kailangan natin tandaan dyan, kapag tayo magtatanim ng kamatis, dapat yung lugar na pagtataniman natin or yung pwesto na pagtataniman natin, dapat ay nasisikatan siya ng araw maghapon or yung may sunlight ng 6 to 8 hours. Kasi ayun yung kailangan ng kamatis para mas lalo siyang lumago. Ang isang kailangan natin mga idol para maalagaan natin yung mga tanim nating kamatis kapag sila ay namumulaklak na is yung sa paglalagay ng pataba. Paano ba dapat natin nilalagyan ng pataba yung mga tanim nating kamatis kapag sila ay namumulaklak na? Sa pagpapataba mga idol ng kamatis, iiwasan na natin maglagay ng mataas na nitrogen content sa ating mga tanim na kamatis kapag sila ay namumulaklak na. Kasi nagiging dahilan pa yon sa pagkalaglag or sa pagkahulog ng mga bulaklak sa lupa. Nanlalaglag yung mga bulaklak ng kamatis kapag sila ay nasobrahan sa nitrogen. Dapat ang ilalagay natin pataba dyan is yung mayaman sa phosphorus at potassium. Kasi kapag ayun ang ginamit natin, masusuportahan niya yung pamumulaklak, yung pagbuka ng bulaklak at yung pamumunga ng mga tanim nating kamatis. Ang isang magandang pataba na pwede natin gamitin dyan mga idol, yung triple 14 or yung complete fertilizer. Ayun lang yung alam ko na maire-recommend ko sa inyo. And yung isa pang paraan kung paano natin maaalagaan yung tanim nating kamatis kapag sila ay namumulaklak na is yung sa pagdidilig. Dapat didiligin natin yung mga tanim nating kamatis kapag dry na yung lupa. Huwag niyong sosobrahan sa dilig mga idol. Yung sakto lang, yung hindi sila lawa. Yung mga kamatis naman mga idol is self-pollinating yan. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan mag-pollinate para mapatuloy yung mga bunga nila. Naturally, magtutuloy yan yung bunga nila hanggang sa makalaki and ma-harvest natin yung mga kamatis. Kung yung mga tanim nyong mga kamatis is konti lang yung bulaklak, ang isang pwedeng dahilan dyan is yung kulang sila sa sunlight. Hindi sila naaarawan maghapon or yung 6 to 8 hours. Pwedeng nakatanim sila sa malilim na parte. Ayun yung isang dahilan. At isa pang dahilan mga idol, yung kakulangan sa nutrients na binibigay natin sa kanila. Kailangan maibigay natin yung mga kinakailangang nutrients nila para mapalago at maparami natin yung bulaklak ng ating mga tanim na kamatis. Siyempre, mas maraming bulaklak yung kamatis, mas marami tayong ma-harvest kapag kaganon mga idol. Kalimitan talaga, ang kamatis nagsisimula siyang mamulaklak 4 to 8 weeks after transplanting. Pero nakadepende pa rin yan kung paano nyo inaalagaan yung mga kamatis na tanim nyo. Nakadepende pa rin yan doon. Itong mga tanim kong kamatis na to is naka-intercrop lang dito sa mga okra. Ayan, kung makikita nyo, naka-intercrop lang sila dyan. At parehas yung okra at kamatis is namumulaklak na sila. At ang isang paraan pa sa pag-aalaga ng kamatis kapag sila ay namumulaklak na, dapat kapag sila namumulaklak na or yung mataas na yung kamatis natin, ikakapit na natin yan sa kahoy. Magtutulos tayo ng kahoy and then itatali natin sila doon. Huwag natin hahayaan na tataob yung kamatis natin. Once kasi na magkaroon na ng bunga yan at yung bunga nila is naglalakihan na, bibigat yung mga bunga na yon, yung puno hindi niya masusuportahan yung bigat ng bunga. Ang magiging resulta niyan, hahapay or tataob yung mga tanim nating kamatis. Para maiwasan natin yon, dapat magtutulos tayo ng kahoy and then itatali natin sila doon para may suporta. Itong mga tanim kong kamatis mga idol, kung mapapansin nyo, may mga nakaabang na silang kahoy na maliliit.
gabay pa lang yan. At kapag yung mga kamatis na yun is namumunga na, papalitan ko na yun ng mas malaking kahoy para maitali sila doon. Dito pala sa mga tanim kong kamatis mga idol, nag-experiment din ako dyan. Meron akong hindi i-pruning at meron akong i-pruning. Yung mga na-i-pruning ko mga idol, naging maganda naman yung resulta. Kasi nakita ko na after a week mula nung na-i-pruning ko sila, may lumalabas na agad na mga saker. Bago ko pala makalimutan yung variety ng tanim kong kamatis na to mga idol, ang variety nito is Athena Tomato mula sa Condor Quality Seeds. Ayan, doon ko nabili yung buto na yan sa Condor Quality Seeds, Athena Tomato. Ang isang napansin ko pala dito mga idol sa mga tanim kong kamatis, kapag hindi mo sila na-pruning, mas mabilis silang tatangkad, mas mabilis silang tataas, at mas mabilis silang makakapamulaklak. And then kapag na-pruning mo naman yung kamatis mong tanim, kasi ito nag-pruning din ako ng mga tanim kong kamatis, medyo mabagal yung paglaki nila or yung pagtaas nila. Pero ang kapalit nun, kahit mabagal yung pagtaas nila mga idol, mas dumadami naman yung mga sakar nila or yung mga sanga-sanga na tumutubo dun sa katawan niya. Lahat pala ng tanim kong kamatis na to mga idol, same day ko lang sila na i-transplant. Same day ko lang na i-transplant yan. Yung ano nga lang mga idol, yung sa na-pruning ko lang, medyo mabagal ang pagtaas ng mga yon kasi nga nag-top pruning ako. Pero okay naman ang result ng pruning mga idol. Ito pala mga idol yung in-experiment kong i-pruning na kamatis. Ayan, bumagal yung pagtaas nila pero ang kapalit niya nun, dumadamin agad yung mga sanga-sanga nila. Ayun no, mga idol, kung makikita nyo, marami-raming sanga yon. And then ito rin mga idol, epekto ng pruning yan. Naging maganda naman yung resulta ng pruning. Kasi habang tumatagal yung mga sakar na yon mga idol, magtataasan din naman yon. Ayan, kung makikita nyo, ito mga idol, oh, yung mga sakar nitong isang to, mas maraming sakar at matataas na yung mga sakar niya, mahahaba na. Hindi magtatagal, mamumulaklak na din yan. Kaso medyo nahuli nga lang sila kasi nga in-experiment ko sila, i-pruning ko sila. Yun yung disadvantage ng pagpupruning ng kamatis, yung bumabagal yung pagtaas niya. Pero ang advantage naman nun mga idol, kapag na-pruning mo yung kamatis, habang bata pa lang sila, dumadami na yung mga sanga-sanga nila. Katulad nga nito, yan, dumadami na yung mga sanga-sanga nila kapag i-pruning mo sila. Top pruning pala yung ginawa ko dyan mga idol, top pruning. Talagang babagal yung pagtaas nila pero ayun nga, maganda.